channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Let the love begin. Let the light come shining in. Who knows? Who knows? Yung sa amin, sa waray kasi, yung who knows is drawer. 'Di ba? Sabi na, hala daw, kadtua daw, anchani, dito who knows, 'di ba? So sa let the love begin, let the light shining in, who knows? Ay! Hello, my dear. Hello, hello. Okay, wala pa yung, yung ating mga candles ay wala pang light. And let there be light. Ayun. Ayan na, mayroon na siyang lights. Di ba? Power. Editing. edit. Okay, my dear. Taurus, first 15 days of February 2026. Taurus, tingnan natin what is going on. Shuffle ko lang ng very very slight kasi hindi ko to shinapol kahapon. Pero tinabi ko naman yung selenite sa kanya. Ibig sabihin, pinatong ko yung selenite sa kanya. So, na-cleanse naman siya, pero, yun, hindi ko siya na-shuffle kahapon. Let me see. Ayan. Taurus, first 15 days of February 2026. Taurus, are you ready? Get set. Go. Karera pala. Okay. The Seven of Pentacles. Okay? So, parang you're expecting something, my dear. Okay? Expectation na nakukuha ko sa card na to is more on expectation. Posibleng may kinalaman sa usapin ng money, financial. You put a lot of work. Parang naglabas ka ng effort and you are expecting some like positive result or parang positive outcome dito sa kung ano man tong bagay na to. Pero ang dami mo na nilagay na effort dito, parang binungkal mo na yung lupa, nakapagtanim ka na and so on. And like, first 15 days of February, you are expecting na magbubunga na to. Or else parang magkakaroon to ng flowers, something like that. It's like you're expecting a positive energy, positive news. Okay? Tingnan natin, my dear. Taurus. The Five of Pentacles may kinalaman sa usapin ng financial. Naghintay ka ng good news pero so far parang hindi good news yung nare-receive ko dito, my dear. Parang ang nakukuha ko, kinakailangan mo pa maglagay, my dear, ng more effort into this. Alam mo, my dear, nakukuha ko yung energy na parang you need to take it really, really slow. Yung parang wag mo madaliin, my dear. Yes, andun ako na parang siguro napapagod ka na, like nabe-burnout ka na, na-stress ka na. Pero this is not the time then, my dear, na sukuan mo kung ano man yung bagay na yan. Okay? Like, you need to keep on moving. You need to keep on moving. You need to keep on going. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Yes, napakarami mo ng effort na nilabas, pero there's a possibility, my dear, na yung hinihintay mo na result, na positive result, is hindi siya pumasok ngayong first 15 days of February. Konting push pa, my dear. Yun ang nakukuha ko. May kinalaman to sa pera. Like, nag-i-expect ka ng big change sa area ng money. Na just in case meron ka mga problema or meron ka mga responsibility, okay, everything will be okay and everything will be fine. Parang ganun. Okay na. Pag sumpa ng first 15 days of February, okay na. Tingnan natin, my dear, ha? Pero so far kasi hindi ko masyadong nakukuha or hindi ko masyadong nagugustuhan yung energy. Nakukuha ko yung energy niya pero hindi ko nagugustuhan. We have the energy of the Eight of Swords. Yes, my dear. Konting tiis pa, konting sakripisyo pa.
The High Priestess, okay. Sa paglabas ni High Priestess, may something dito sa sitwasyon mo. May something. May sinasabi si High Priestess sa akin dito. May sinasabi si High Priestess. Parang may nire-reveal si High Priestess dito sa nangyayari sa'yo. Parang sinasabi ni High Priestess, oops, hindi pa pwedeng magbago yung iyong money because meron siyang sinasabi. Parang may kailangan kang malaman dito sa sitwasyon na to. Kaya hindi siya pwedeng magbago. Pero I encourage you, my dear, to keep on moving. Minomotivate kita, in-encourage kita na sige lang, dire-diretso lang kahit na nakakapagod na, kahit na nakaka-drain na, kahit na you're expecting na sa dinami-dami ng effort na nilabas mo, supposed to be okay na. Pero sige lang, dire-diretso lang. Aalamin natin kung ano ang gustong i-reveal ni High Priestess sa'yo. May gusto siyang i-reveal sa'yo sa situation mo na ito, okay? Okay, High Priestess, do the work. I'm expecting some result from you. Okay? High Priestess, anong gusto mong sabihin sa akin, my dear? What? Anong kailangan malaman ng ating mga my dear Taurus? Anong kailangan malaman ng ating mga my dear Taurus? We have here the Three of Pentacles. Ang nakukuha ko, my dear, is kung ano man tong gusto mong mangyari, it takes a group. Parang siyang group project. Alam mo yung parang nag-aaral ka, it is a group project pero ikaw lang yung gumagawa because yung mga ibang mga kagrupo mo is busy na gawin kung ano may mga gusto nilang gawin. Ibig sabihin, ikaw lang gumagawa ng homework. Ikaw lang yung nagtatrabaho nito, my dear. Kung ano man tong gusto mo ma-accomplish, my dear Taurus, hindi to trabaho ng isang tao lang. This is a work of a two or more. Yun ang sinasabi dito, my dear, ng card. Okay? Kaya siguro, hindi pa nagkakaroon ng result. Like, sa dinami-dami mong effort na nilagay o nilabas dito, my dear Taurus, is more on supposed to be meron na tong bunga or meron na tong result. But, yung nakukuha ko dito, my dear, is hindi siya magkakaroon ng mabilisan na result, okay, my dear, because of sinasabi ng card dito na hindi ito trabaho ng isang tao lang. Okay, anong gusto mong sabihin, High Priestess? What do you mean? Anong ibig mong sabihin? Okay, wait lang, darling, ha? We have here the energy of the King of Wands. Okay. Okay. Kinilabutan ako sa reading na to. Justice card, the Two of Wands. Okay. Ang nangyayari dito, my dear, is there's a tendency na gusto mong mabago, my dear, sa energy ng Five of Pentacles at saka ng Queen of Wands, yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero sinasabi dito sa first row natin, my dear, na itong kung ano man itong gusto mo mabago or gusto mo ma-transform or ma-achieve is trabaho to ng dalawang tao, two or more energy. Dito, nakukuha ko yung determination mo, my dear Taurus, na ma-accomplish tong problema na may kinalaman sa usapin ng financial. Actually, sa energy ng King of Wands, you are the Queen of Wands, sorry, you are unstoppable. You are unstoppable. Like, walang makakapigil sa'yo, tatapusin mo to. Pero dito ako medyo na-bothered, my dear, sa third row. The Eight of Swords and the Two of Wands. May kinakailangan ka daw i-let go, my dear. May kinakailangan ka i-let go. Pangit man to sasabihin ko, my dear, pero there's a tendency na meron kang kasama ngayon na hindi dapat kasama sa success na yan. Kaya ang bagal ng result, kaya paulit-ulit yung nangyayari, naglalabas ka ng effort, binibigay mo lahat, yung pinaka-best mo, sa kung ano man yung bagay na yun. Alos every year, every month,
naglalagay ka ng same effort, same energy sa bagay na yan, kung ano man yan. Pero, walang nangyayaring change. Or kung meron man kaunti. Kasi merong energy na kasama mo ngayon na ibinabalik ka ng ibinabalik sa zero. Yun ang nakukuha ko na energy dito. Sa energy ng Two of Wands, you need to make a decision. Kasi this is energy ng trap card. Para sinasabi dito, kinakailangan mong umalis dito sa energy ng Eight of Swords. And hindi pwede na sasabihin mo na aalis ka sa energy ng Eight of Swords na wala kang maiiwan. Gusto mo kasi, my dear, makaalis sa Eight of Swords pero meron kang kasama. Ang problema, kung sino man yung kasama mo na yon, ay hindi siya dapat makaalis sa energy ng Eight of Swords kasi wala siyang desire, wala siyang willingness na makaalis dun sa energy ng Eight of Swords. Yun. Sa energy ng High Priestess, energy ng Justice over here, you will get kung ano man to, my dear. Kung ano tong gusto mong mangyari, positive yung energy niya pa rin, my dear, pero hindi kaagad magkakaroon ng result. Okay. Posibleng medyo matagal. It takes time. Kasi, alam mo yung typical, my dear, na parang umaakyat ka ng bundok. I need to set some example eh. Umaakyat ka ng bundok, tapos meron ka daladalang backpack. Tapos, yung backpack na yun ay punong-puno ng mga bagay na posibleng hindi naman related sa pagma-mountain climbing. Like, meron doon makeup, like meron doon rice cooker, wala ka naman pagsasaksakan ng rice cooker sa bundok, meron doon microwave, meron doon blender, samut-sari, my dear. Pero sinasabi sa'yo, may energy na sinasabi sa'yo, my dear Taurus, that you need to remove some of the item doon sa backpack na yon. Kasi kung ano man yung mga items na nandoon sa backpack mo na yon, is hindi naman talaga makakatulong sa'yo para makaakyat ka sa bundok. It will slow you down. Kaso ayaw mong i-let go. Nandun, my dear, yung mindset na, paano kung may kuryente sa taas? Paano kung bigla silang mag-decide na magpakabit ng kuryente doon sa itaas? So, magagamit ko yung blender, magagamit ko yung microwave, magagamit ko yung blower, magagamit ko tong flat iron. Bakla, aakyat ka ng bundok. 'Di ba? Bakit dala-dala mo yung mga yan? So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Like, meron kang gustong ma-achieve na something. And kung ano man itong gusto mo ma-achieve, my dear, is hindi to yung typical na parang maliit lang na achievement. This is going to be a big achievement. Kaso, and alam mo rin na magiging matarik at mahirap yung aakyatin para makuha mo kung ano tong bagay na to. Pero nandun ka sa moment na parang, sige, mag-impake na tayo. Tapos, ang dala-dala mo, 4, 7, 8, 10 maleta. Tapos, ang aakyatin nyo o ang adventure na tatahakin mo, my dear, is more on 3 months na na journey. So, dala-dala mo yung mga maleta na yun along the way and it will slow you down. Merong mga energy, my dear, na posibleng gusto kang samahan sa journey mo na to. Yung mga totoong tao talaga, my dear, na parang, yeah, they believe on you, they trust on you. Mayroon silang tiwala sa'yo, okay? They believe on you na maabot mo tong top of the mountain, itong goal mo. Pero, hindi ka nila kayang hintayin. Like, para sa kanila, time is gold. Like, everyday kinakailangan mag-move forward, kinakailangan umakyat, papunta doon sa success na yon or doon sa goal na yon. And ikaw parang, you need a lot of time to rest. As in, you need a lot of time, my dear, para mag-rest. Okay? Because dahil doon sa mga dala-dala mo, my dear. And sinasabi, sa first 15 days of February, my dear Taurus, that you need to make a decision. Kung gusto mo talaga na maabot yung tayog ng tagumpay, kinakailangan mong mag-detach or kinakailangan mong magtanggal ng mga energy
na hindi naman walang pakinabang, in short, ganun. Tigas kasi ng panga mo eh. We have here the energy of the Ten of Cups. This is more on happy energy, happy family. Okay, ayan oh. This is energy of happy family, completion, the Nine of Wands. Posible may nahihirapan kang talikuran, nahirapan ka na, kasi Nine of Wands to. You want to give, you want to share, gusto mo ipaglaban, may Nine of Wands na naman, that's it, din ako kukuha energy ng Emperor. For some of you, you want to be the breadwinner, you want to be the provider, you want to be the savior of the universe. My dear, ikaw yan. Ikaw yan, my dear. Kung gusto mong tulungan ang lahat, kung gusto maging tagapagligtas ng buong mundo, ikaw yan. It's you. Pero always remember, my dear, kanya-kanya tayo. Lahat tayo, although not everybody is complete, di ba? Mayroong mga ilan na pinanganak na hindi naman talaga complete, walang kamay, walang paa, walang ganito. Pero, ito sarili ko tong pananaw, my dear Taurus. Pag ikaw binigyan ka ng bibig, kamay, paa, matinong pag-iisip, you know how to read, you know how to write, use it. Gamitin mo yon. And I think, my dear, this is the time na i-analyze mo if yung mga kasama mo ba, ito ba mga tao sa paligid mo, kompleto ba sila? Kasi kung meron silang disability, siguro valid na hindi mo sila kayang iwanan. Pero kung wala naman silang disability, they are complete, mag-isip-isip ka, my dear. Baka imbis na tinutulungan mo sila para makaahon sa buhay, baka tinuturuan mo sila para maging inutil at maging tamad. Na maging very dependent. And always remember this, my dear, hindi ka mabubuhay habang buhay, hindi ka immortal. Lahat ng bagay sa mundong to may katapusan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa read